Grabe, oh. Yelo. Yelo yan, oh. Pero sa taas hindi. Oh, hindi. Yellow din po. Yelo rin yan. Ayan, oh. Ito yung malabo. Yelo yan. Ito tunaw na. Sabihin yung hindi malamig sa Italy, guys. Yun. Tagal-tagal din tayong hindi nagkita-kita. Tagal ko rin hindi nakagawa ng vlog, hindi kami nakagawa ng vlog. Dahil, hindi ko talaga kaya na gumawa ng, ngayong busy na ulit, ngayong nagtatrabaho na tayo ulit. Hindi ko na talaga kayang magawa na at least twice a week or weekly magkaroon kami ng vlog. Pero siguro, susubukan ko pa rin. Pag-aaralan ko kasi medyo mas nagiging busy na tayo ngayon. Medyo marami tayong ini-edit, marami tayong may project pa kaming ginagawa ngayon kaya wala talaga, no? So mas may mga deadline kami na kailangan tapusin sa mga ini-edit namin. Kaya yun, hindi ako magkaroon ng time na mag-video kasi alam ko hindi rin ako makakapag-edit. Ayun, anyway, nandito tayo ngayon sa isa sa mga kasabakansa na tinatrabaho natin. No? So, actually tapos na tayo. Tapos ko na siyang linisin at tingnan niyo, pakita ko sa inyo. Turo ko lang kayo ng konti. Yan, so ito yung kwarto. So ito queen size bed. Ang guest natin ngayon ay 2 tao lang. Teka lang, i-wide shot natin ng konti. Yan. So 2 tao ang guest natin kaya ito lang ang prepare natin. Tapos kapag may extra, halimbawa 3 o 4 yung guest, ito divanoleto or sofa bed, nalalatag din yan. Yun, pero 2 nga lang ngayon, so yan lang. Okay? Tapos ito guys, sinara natin yung bintana, pati yung seranda niya o sinara ko. Kasi nag-uulan ngayon bagong linis. Baka maano ng tubig. Kaya sinara ko. Okay, tapos ito yung banyo. Ayan. Ito yung pinaka-shower nila, enclosure. Ayan. So nalinis na rin natin. Okay, ito naman yung bowl. Kung nagtataka kayo, ba't 2 yan? Ito guys, ang bidet dito sa Italia. So yan ang bidet. So diyan ka maghuhugas pag nag-number 2 ka. Okay? So yan ang bidet. Hindi siya yung ini-spray. Diba? So yan, maganda siya. May gripo siya na parang nakatutok kung saan man siya dapat pumutok. No? Okay, ito ang lababo nila. Ayan, patay na natin to siguro. Yan. Ito naman ang kusina. Maliit na kusina. Whereas pwede kang magluto dito. Itong advantage ng kasabakansa guys pwede kang magluto. So mas tipid ka kaysa sa hotel na every time kakain ka sa labas. Dito may option kang magluto dito. So mamimili ka na lang. Yan, so sinara ko rin yan kasi nga baka umulan. May minibar sila rito. So maliit lang to. Ayan, pagpasok nyo, ayan. So banyo agad ang nasa harap, kaliwa kwarto. Okay, tapos ito may minibar. Ayan. So yan, may kape dyan. Pwede kayo magkape. Ito yung parang mini dining table nila. Teka lang. Linisin ko lang ito. May pala. Yung mga smudges lang ako na tinanggal. Ayun, so ito siya. Liit lang, di ba? Free wifi naman yan. Ayun, may mga dyan kung pag gusto nyo mag-wifi. Ayun. Tapos na ako guys at pwede na ako umuwi. Kwentuhan ko lang kayo, update ko lang kayo ng konti tungkol dun sa trabaho na matagal na nating hinihintay. Di ba? Kung tatandaan nyo, may nagawa akong vlog. Siguro mga October pa yun or November. Di ko na maalala nung pinatawag tayo sa hotel na in-applyan natin. No? Tanggap naman na tayo dun guys. Kaso problema nga, ang tagal mag-umpisa. Kasi bagong hotel. So
syempre, hihintay mo munang silang mag-open bago kayo magtrabaho, di ba? Yun yung ano doon, yung pinaka-disadvantage yun. Actually, naiinip na nga ako. Nawawalan na ako ng pag-asa, gusto ko nang humanap ng ibang trabaho. May mga nakikita naman ako, pero hindi niya matapatan, oras na ba? Hindi naman niya matapatan yung offer ng hotel. Kaya hindi ko siya mag-grab-grab. Kasi mas maganda pa rin yung offer ng hotel na in-applyan natin. Tapos meron naman tayong mga part-time ngayon, so kahit papaano, di ba, may konting pumapasok na nakakatulong kahit papaano. Ang update doon guys, kahapon, nung isang araw tinawagan tayo ng hotel at pinapupunta tayo doon. So kahapon nagpunta nga ako doon at sinukatan na nila ako at ng uniform na gagamitin namin. So yun. And then, syempre, yun na rin yung opportunity ko para magtanong. Nasabi ko kung hanggang kailan pa ba ako maghihintay. Ang sabi sa akin ng gobernante o yung supervisor ay Fino Marzo daw hanggang March. Or sabi pa nga niya, prima baka before pa mag-March. So, medyo maasa tayo ngayon na itong few weeks na dadaan, makakapag-umpisa tayo sa trabaho. Tapos, nung pauwi na ako, tapos na ako sukatan, ganyan, nakasalubong namin yung directrice o yung director or yung parang isa sa general manager doon sa hotel, si Maria. So, kinamusta niya ako, ganyan, kamusta na, ganyan, daw ba ginagawa ko ngayon? Sabi ko, nagpa-part-time nga ako. And medyo nag-worry siya, pero sabi ko naman, no, wala kang dapat i-worry kasi wala naman akong kontrata doon. Hindi ako tumatanggap ng kontrata kasi nga, honestly, sabi ko, medyo mas priority ko ngayon yung hotel na to. Sabi ko gano'n. Okay, so sabi nga niya sa akin na maghintay-hintay daw ako itong mga darating na araw or darating na weeks kasi baka tawagan na nila ako at baka mag-umpisa na nga daw ako sa trabaho, which is syempre masaya tayo doon. Tagal nating hinihintay yun eh. May mga plano tuloy akong nasira dahil dito sa paghihintay sa hotel kasi medyo nag-expect ako na by January mag-start na ako doon. Syempre may mga plinano ako na gagawin sana. Yun, medyo na-delay siya talaga ng husto. Kasi yung parents ko pumunta dapat sa kapatid ko sa Australia. Yung both parents namin, mama at papa namin. Napangako ko actually sa kapatid ko na akong bahala sa gastusin ni papa. Kasi nga ini-expect ko na mag-upisa ako ng January. Pero hindi, ayun. Yun yung isa sa mga planong medyo nasira. I don't know, sabi ko nga sa kapatid ko, kung ano magagastos mo, bayaran ko na lang. Pero nangyayari na ako dun sa kapatid ko kasi yung kapatid ko yun, very generous yun, si Francis. Very generous yun. Bali wala sa kanya ang pera, sa totoo lang. Kaya naiya ako sa kanya kasi nakapag-promise nga ako. Although nakapag-usap naman na kami, na-explain ko naman sa kanya yung kalagayan ko ngayon. Siyempre yun nga dahil sobrang delay kong trabaho sa hotel, talagang may mga challenges na dumating sa amin ni Mia itong pagpasok ng taon. Hindi ko na lang siguro i-detalye kung ano yun guys, pero may mga challenges na dumating sa amin ngayon na actually hanggang ngayon pinagdadaanan pa namin. Pero we're keeping na maging positive guys para dahil alam naman namin malalampasan namin to, matatapos din to. Hindi lang talaga maiwasan na mag-alala, 'di ba? Mag-worry, mapag-isip-isip, 'di ba? Ayun, anyway, magto 12:30 na guys. Kaya na pa ako tapos dito, alas 12 yata tapos na ako. Nag-start ako dito ng mga 11:45, so natapos ko lang siya ng isang oras mahigit tong apartment na to. Yun, siguro uwi na rin ako guys. Let's see, magkwentuhan na lang tayo sa bahay pag uwi ko. Okay, metro na tayo. Tinalang, di ako inabutan ng ulan. Hi. Wala ka man na seatbelt, uy. Kaya lang sinundo tayo ni Mia guys.
Parang ano pa ako, yung bigla akong naramdaman na feeling ko magkakasakit ako. Parang may lamig. Ganun ako pagkalalagnatin, yung may nararamdaman akong ano sa likod, yung parang may lamig sa loob. Yun, kapag nakakaramdam ako ng ganun, malamang sa malamang magkakasakit ako or lalagnatin ako. Pero huwag naman sana. Kahit kasi ng panahon uulan tas sa araw. Kanina malakas ulan dito. Dun sa trabaho naman kanina, umulan lang pero hindi naman malakas. Tapos tingnan nyo guys, so biglang ang araw ulit. Diba? Ang araw na naman. Ay, hindi niya sumama sa video dahil mukha daw siyang mukha siyang bagong bangon sa kakao. So sana wag magtuloy. Pero nararamdaman ko na dito sa... Kasi sa metro kanina nung nakasakay ako sa metro, parang dumadaloy yung hangin, nararamdaman ko Ito yung feeling kapag kalalagnatin ako, pero wag naman sana. Ito na lang nasundo tayo ni Mia. So yun, tulad nga nung nakwento ko sa inyo kanina, nag-i-expect na tayo na within this month, itong February or pag nagsimula ang April, mag-umpisa na tayo dun sa napakatagal na nating hinihintay na trabaho. Ako pala, napakatagal ko nang hinihintay na trabaho. Pero habang wala yun, actually nakapagsabi na rin naman ako dun sa isang kasama ko na baka hindi na ako magtagal rin tayo. Dahil nga anytime pag tinawagan ako, mag-uumpisa tayo. Sabi naman sa akin nung retreat doon or yung pinaka-manager doon, 3 or 4 days before ako mag-start ay sasabihan na nila ako. So ayun, so siyempre pag sinabihan na nila ako, talaga magpapaalam na ako, talagang magsasabi na ako na goodbye na dito sa current part-time job natin. Bakit, Skyla? Dito sa current natin na part-time job, yun, happy naman tayo. Kaya nga sabi ni Mia kayo na, wag naman, sabi niya, di ba nung sinabi ko parang magkakasakit ako. Mag-umpisa ako lang sa trabaho, may sakit ka na. Ayun, tagal namin walang vlog, no? Wala namang pangyayari sa buhay namin, guys. Wala kami wala namang bagong kaganapan sa buhay namin, kaya kahit ng panahon dito, alam nyo itong winter na to, itong year na to, ang pangit ng winter dito sa Roma. Actually parang nabasa ko parang kabuuan ng Europe hindi maganda ang weather ngayong taon na to, itong winter na to na dumating. Kasi puro ulan lang yung nangyari. As in ulan na walang tigil. Sa 2 linggo na straight umuulan na malalakas, guys, malalakas. May time na halos iba yung Tevere, no? Halos umapaw na yung Tevere o yung ilog dito. Yung Tevere dito, guys, parang yan yung ilog Pasig natin sa Pinas. Mahaba siyang ilog. It's hot. Ganun. Ako pa naman, pinaka-hate ko yung ulan kapag winter kasi pinaka-ayoko yung nababasa ako lalo na pagpapasok ka sa trabaho, gano'n. Kaya si Mia din, gano'n, kapag umuulan, automatic hatid sundo yan. Kasi mahirap din yung papasok ka sa trabaho, basa na yung pinaka, yung laylayan ng pantalon mo. Hirap naman na gano'n, di ba? Basa na. Minsan mas okay pa yung mag-stay na walang ulan, pero mas okay pa minsan yung malamig na lang yung winter basta walang ulan. Kasi kapag may ulan, nakakabuisit talaga. Ewan ko para sa akin, pinakaayo ko. Okay lang kung nasa bahay ka lang, di ba? Pero kung papasok ka,
Di ba? Papasok yung mga anak mo, lalo na pagsusundo sa mga bata. Diyos ko, pahirapan. Pahirapan talaga dahil kawawa rin yung mga bata naglalakad or okay nga kung ano pa pasundo na, pauwi na kayo ng bahay. Paano pag pahatid pa lang, papunta pa lang ng school? Di ba? Iniingatan namin na yung mabasa yung loob ng medyas nila, di ba? Kasi syempre, hindi naman okay yun na nasa buong maghapon kang klase yung basa yung medyas mo. Di ba? Dito naman na kami sa bahay. Kain muna ako. Tuloy na natin kwentuhan mamaya.